Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Good news! Harry Roque, iuuwi na si PRRD galing sa ICC. Hala, wait, gaano to katotoo? Ay nako kabibig, nakita ko lang itong post na ito ha. And I think marami na ang excited na iuuwi na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. And nako, para yatang gulong ng palad ang nangyayari. Parang nag-iba na ang will of time. Time of will. Di ba kami big sa nangyayari ngayon ng Amerika ay tutugisin, lulubusin, gugulatin ng ICC. I'm sure naman yan na mawawala ng kapangyarihan ng ICC. Ewan ko pa sa Marcos admin ano daw sila, tawag dito, nire-review nila yung koordinasyon nila sa ICC. Pero ito talaga ang napaka malaking plot twist sa 2026 or either 2027 na posibleng makakauwi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya more prayers para bigyan ng malakas na pangangatawan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte para makauwi sa Pilipinas, makauwi sa Davao, makauwi sa mga taong tunay na nagmamahal at nagmalasakit sa kanya. Tayong lahat, lalo na ang ating mga OFW, grabe yung sakripisyo ng mga OFW kabibig, no? Hindi pa rin natatapos yung mga OFW na pupunta sa The Hague, sa Duterte Street. Kahit nag-isang taon nang nakalipas na kinulong si PRRD sa ICC, walang sawa ang tawag natin dedikasyon at committed ang mga OFW. Kung meron na silang extra time, meron silang free time, ay talagang pupunta sila sa Duterte Street, mga kabibig. Ganun kamahal ng maraming OFW si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang pamilyang Duterte. So ito kabibig, na-shock lang ako kasi parang na-excite ako na sinabi ni Attorney Harry Roque. Ito kabibig, ito ha. Kapag mabuwag ang ICC, susunduin ko na po si Tatay Digong sa kulungan at uuwi na kami ng sabay. Hala, super exciting to. Uuwi kami ni Tatay Digong kapag nabuwag ang ICC. Nagpahayag si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na sasamahan niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte na umuwi sa Pilipinas sakaling mabuwag ang ICC o International Criminal Court. Sa kanyang social media post, sinabi ni Roque, kapag mabuwag ang International Criminal Court, susunduin ko na po si Tatay Digong sa kulungan at uuwi na kami ng sabay. Ang pahayag ay kasunod ng inilunsad na government-wide campaign ng administrasyon ni US President Donald Trump laban sa ICC. Kabilang sa mga hakbang na inihayag ng Washington ang paghikayat sa ibang mga bansa na kumalas na sa ICC. Putol ng suportang pinansyal dito at posibilidad ng karagdagang sanctions laban sa may kaugnayan sa tribunal. Naku po. Yun na nga, excited tayo mga kabibig na sana darating ang panahon na uuwi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At sabi ni Atty. Harry Roque, kapag mabuwag na ang ICC. And I'm sure malapit na yan kabibig. Si Trump ang nagsalita. Don't tell me, hanggang salita lang si Trump, hanggang dila lang si Trump. And I'm sure hindi yan gagawa na yan ng paraan ni Trump na mawalan ng kapangyarihan yung ICC na yan. Kasi I'm sure, if ever matatapos na ang termino ni Trump, meron talagang mga kontra sa kanya na posibleng ipapahuhuli si Trump ng ICC. So before matapos ang termino ni Trump, dapat talagang mabuwag yung ICC. Yun ang aking nasa isip mga kabibig. Ano sa palagay nyo? Ito kabibig ko. Ito yung manood kinaabutan na naman, no? Ako po ngayon ay kumain ng chicken feet at saka ng xiaolongbao, no? Dahil naabutan ako sa kalye ng gutom, no? Kaya bihira ako lumalabas dito sa Vienna dahil hindi ko rin makain talaga yung mga pagkain ng mga Europeans. Pero kumain na lang ako ng dim sum, no? Dahil naabutan nga po ako ng indulto, no? Sa labas ng bahay. Anyway, ang nais ko pong pag-usapan ngayon, may napatay daw pong BBM vlogger. Sa totoo lang po, hindi ko alam kung sino yan. Bagamat may nagsabi sa akin, grabe raw yan na makawakwak sa akin. May God bless her soul, pero hindi ko po kilala kung sino siya. Minsan hindi ko po napakinggan yan sa kanyang mga vlogs. No?
Ang masasabi ko lang bilang matagal nang naninindigan sa karapatan ng malayang pananalita, pag pinatay po natin ang mga mamamahayag, ang mga vloggers, pinapatay po natin ang demokrasya. Alam ko, sabi ng mga tao na napakatindi daw ng kritisismo nitong napatay na BBM vlogger laban sa akin. Pero ako po, hindi ko po tinatanggal ang mga kritisismo sa mga comment section. Tama. Kasi unang-una, yan po ang dahilan kung bakit umaabot ako ng 400 million views a month. No? Habang winawakwakan ako ng mga bayaran, ng mga trolls, lalong tumitindi po ang engagement ko at mas maraming nanonood sa akin. No? Kaya sa akin, okay lang po yan. At pangalawa, naniniwala naman po ako na kahit anong katindi ang pagbabato nila sa akin, ang tao naman may sapat na pag-iisip para malaman ko anong katotohanan, anong kasinungalingan. Wika nga po ng isang American Justice, no, ang tunay na batayan sa katotohanan ay yung kapangyarihan ng isang ideya na matanggap sa malayang merkado ng ideya. So aking panawagan kay BBM po yan, kay DDS, kinakailangan lahat ng mga pinapatay na mamamahayag at mga vlogger, at pareho lang naman po sila ngayon. Wala na pong distinction ngayon sa mga journalists at vloggers, at least sa mata ng UNESCO. No? Kapag ikaw po ay regular na nagbibigay ng impormasyon sa taong bayan at meron kang kita at may mga kita naman yan sa mga monetization, no? Ikaw po ay journalist. So, hindi na po talaga striktong distinction. Ang importante, yung pagpaparating na impormasyon on a regular basis sa mga nakikinig, yan po ang batayan ngayon. No? So kapag pinatay mo isang mamahayag o isang vlogger, talagang inuupakan mo ang demokrasya. Dahil sa demokrasya, importante yung malayang merkado ng idea. Kaya pabor o antay sa iyo, tinatanggap ko lahat po yan. Kaya ako wala akong problema. Kahit ano pang mga matitinding kasasamang mga bagay ang binabato sa akin sa comment section, hindi ko po yan binubura. Dahil una-una, sabi ko nga, no, lalong nag-i-increase yung aking reach. At pangalawa, alam naman ng taong bayan kung anong dapat paniwalaan, anong hindi. So kami po ay nakikiramay dito sa napatay na BBM vlogger at sana ang Estado ay talagang mag-imbestiga. No? Alam niyo ba ho, yung extralegal killings, ang talagang definition ng extralegal killings, hindi po patayan ng mga drug pushers at drug addicts. Ang talagang definition po ng United Nations ay patayan ng mamamahayag at mga aktivista. Kaya nga nung panahon pa ni GMA, aktibo na tayo na nagsasabi na dapat titisin mga pumapatay ng mamamahayag. Dahil kapag ikaw ay pumatay ng mamamahayag o ng vlogger, hindi lang po yan murder, yan din po ay dagok sa demokrasya. At importante ang malayang merkado ng ideya sa ating demokrasya. So sana po magkaroon ng puspusang investigasyon kung sino nasa likod nito at maparusahan. Dahil ang obligasyon naman talaga ng Estado kapag may napatay na vlogger o mamamahayag, bigyan ng mabilisang remedyo ang biktima. Kasama na po dyan yung pagpaparusa kung sino man ang pumatay. So sa mga ka-DDS, hindi po tama na palibasa, hindi natin kahanay, hindi na natin hinga ng katarungan ng pagkamatay. Lahat po tayo ay tao na hinirang sa imahe ng Panginoon at lahat tayo merong karapatang mabuhay kahit ano pa ang ating mga paniniwala. Isa pa pong balita, nagsalita na po yung biktima ni Karim Khan. Si Karim Khan po ang prosecutor ng ICC na siya nagsampa ng kaso laban kay Tatay Digong. Alam niyo po, ako, I have no love lost dyan kay Karim Khan. Dahil nung unang pagdating ko po dito sa Netherlands, yan ang unang-unang tumutol sa aking pagtatayo bilang abogado. Dahil sabi nga niya, may kaso daw ako sa Pilipinas. No? At hindi ako dapat tumayo na abogado kay Tatay Digong. Pero ayan po, nakakarma siya dahil biglang lumabas ang totoo. Bagamat siya'y linait-lait ako dahil meron akong talim kaso sa Pilipinas, hindi rin po pwede mag-abogado, siya pala mas matindi. Ang akusasyon sa kanya, binamanyak niya yung mga batang abogado na kasama niya sa trabaho. Alaka. Siyempre po, kapag ang isang gaya ni Khan na talagang napakamakapangyarihang prosecutor, patakan ito, kinasuhan niya, pinaaresto niya ang isang dating presidente ng Pilipinas. Kinasuhan niya at pinapaaresto niya isang nakaupong presidente ng Russia. Kinasuhan niya at pinapaaresto niya isang nakaupong grabe pala si Khan. Prime Minister ng Israel. Ganyang kapangyarihan yung prosecutor na yan. So kapag ganyang kapangyarihang prosecutor nagmanyak isang batang-batang abogado na nagtatrabaho sa ilalim niya, iyan po talaga ay harassment. Dahil kahit anong sabihin niya, miski pumatol o hindi, talaga hindi naman makakahindi yung mga pobreng mga abogada na nasa ilalim ng kanyang opisina kung siya ay magmamanyak. At ang tingin ko po ay talaga tuluyan na siyang matatanggal. Lumalaban po yan si Karim Khan, ang sinasabi niya, may kinalaman itong kasong ito
tanim kaso daw po yan dahil kinasuhan niya si Netanyahu, no? Well, una-una po, no, wala naman pong ganyang ebidensya. Ang kanyang naging biktima ay isang Malaysian. Ang Malaysian po ay isang Muslim na bansa. Bagamat po ba yung biktima niya, posibleng hindi Muslim, malabo po na ang gagamitin ng Israel ay isang Malaysia na predominantly Muslim country kung sila ay magtatanim kaso para lang matanggal itong si Karim Khan. Tama. At ano naman mahihita ng Israel kung matanggal si Karim Khan? Hindi naman nila isusurrender si Netanyahu sa jurisdiction ng ICC, hindi gaya ng ginawa nitong si Marcos Jr., no, na talagang para matanggal ang banta ng mga Duterte, sinurrender si Tatay Digong sa ICC. No? Ang balita po, yung Netherlands, bansa na host ng ICC, ay boboto para matanggal ng tuluyan ito si Karim Khan. Nauna na pong nasuspindi siya ng mga miyembro rin ng ICC at ngayon po ay mukhang magbobotohan sila para tanggalin na siyang tuluyan. At siyempre, pati yung kanyang bar association sa UK ay suspendido na siya. So mukhang lumalabas po na malakas ang ebidensya na nagmanyaki siya sa kanyang batang abogada. At ang tanong, kung ganyan pala ang pagkatao ni Karim Khan, paano naka-impluwensya yung ganyang pagkatao sa pag-iimbestiga kay Tatay Digong? Correct. Siyempre po, inaasahan natin ang investigasyon ay patas dahil nga po sa ICC, ang trabaho ng prosecutor hindi lang para maghanap ng ebidensya na nagpapakita na pagkakasala. Kinakailangan tignan din niya ang ebidensya na nagpapakita na walang pagkakasala at kung merong ganyang impormasyon, dapat magkaroon ng desisyon na hindi dapat magtuloy ang kaso. Sa atin nga po, sa issue pa lang ng jurisdiction, may issue na tayo. Hindi na nga tayo miyembro ng ICC. Yung kanyang predecessor, alam ko hindi naman siya yung nagpabaya, pero yung kanyang predecessor, yung kanyang pinalitan na prosecutor, natulog sa kangkungan at nag-antay ng pangalawang taon bago tayo magbitiw, bago humingi ng abiso para mag-preliminary investigation. Alam ko po, sabi ng pre-trial chamber at ng appellate chamber ay nung nagsimula ang investigasyon, tuloy-tuloy na po yan. Pero sa akin po, tingin ko pagkakamali yan. At meron naman po dalawang dating appeals chamber judges na sumasang-ayon doon sa ating posisyon na dapat wala na talagang jurisdiction ang ICC. Pero wag natin kakalimutan ha, kaya ngayon po talaga nanawagan ng Amerika sa lahat mga kaalyado na gawin ang lahat para mawala ng ICC dahil nga dito sa ICC na pagpipilit na may jurisdiction sa mga bansa na wala namang tinatanggap na jurisdiction ng ICC. Mga bansa gaya nga po ng Israel, ng Russia na hindi naman kasapi sa ICC, bakit nila i-issuehan ng warrant of arrest? Ganyan din po nangyari sa Pilipinas. Nung una tayo miyembro, pero tayo bumitiw na. Bakit nagpipilit na magkaroon pa ng jurisdiction? No? So, kaya nga po, well, sa lahat ng mga pulisya ni Trump, I find myself supporting itong panawagan ni Trump na dapat brick by brick talagang buwagin ng ICC kasi nga po, ang ICC, ang lumalabas ngayon, bagamat ang pinagkasunduan ng mga naging kasapin ICC ay court of last resort sila, dahil otherwise, malalabag ang soberenya at pagiging independyente ng mga bansa, ayun nga po, binabaliwala yung pagpayag ng mga bansa na kilalanin ng ICC only as a court of last resort. Kung hindi gumagana mga lokal na hukuman, tignan nyo nangyayari sa Pilipinas. Bukas na bukas naman ng mga hukuman. Ang ating Korte Suprema, patuloy pag-iimbestiga sa mga patayan sa drug war. Magkakaroon tayo ng writ of amparo, writ of habeas corpus, writ of habeas data, and yet nakikihimasok sa paglilitis sa mga kaso na dapat lokal na hukuman at lokal na piskal na naglilitis. No? So yan po ang sentimiento ng Amerika. At siyempre, ang Amerika ay siya nagpapadala ng mga kasundaluhan sa iba't ibang parte ng daigdig at nung minsan na nagsimula ang investigasyon ng ICC laban sa mga Amerikanong sundalo dyan sa Afghanistan. Hindi ko alam kung talagang may krimen na ginawa mga kasundaluhan, siguro meron nga. Kasi dito nga sa gera sa Pilipinas at Amerika, yan po yung pinakamatinding gera kung saan linabag talaga ang batas na umiiral pag merong gera, no? IHL na tinatawag, International Humanitarian Law. At wala ang kaduda-duda na siguro may mga war crimes ka na nagawa din ng mga kasundaluhang mga Amerikano dyan sa Afghanistan. Pero ang punto, hindi nga pumayag ang Amerika na kilalanin ang jurisdiction ng ICC, bakit nagpupumilit. At yan ngayon ang dahilan kung bakit nanawagan ng Amerika na buwagin ang ICC. Ang mga aliado hiningi niya gawin ang lahat para ma-isolate ang ICC, ipatupad ang mga sanctions laban sa mga opisyales sa ICC at sa ICC mismo at bumitiw na sa pagiging miyembro.
Gaya na aking nasabi dati, 3 African states na ang kailan lamang ay bumitiw na at inaasahan natin yung lahat ng 55 member states ng African Union ay bibitiw na rin. At sa tingin ko, Ooh. yan po ang magiging dahilan kung bakit ang Tatay Digong ay makakauwi sooner than we expect. Tingin ko po, pag bumitiw na ang mga bansa na mayorya na member ng ICC, ngayon po 125, kung maging 50 na lang sila, anong karapatan nila na litisin pa si Tatay Digong? At Correct. syempre, wala na silang resources para magpatuloy ng paglilitis. No? Ay, Dahil baka may mga kung magbibigay yung mga donasyon. pinakamalaking kontribusyon gaya ng Japan, isang napakalalakas na aliado ng Amerika ay tutugon doon sa panawagan ng Amerika na bugay ng ICC, saan pa sila kukuha ng pera? Ago. I doubt if the European Union alone is willing to sustain yung operation ng ICC, Correct. lalong-lalo na, no, na yung kanilang mga ex-colonies ay hindi naman membro na ng ICC. Well, anyway, yan lang po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang panalangin na sana po ay tuluyan na mabuwag ang ICC nang makauwi na si Tatay Digong at ang panawagan. Kahit sinong vlogger, kahit sinong mamamahayag na pinatay, may obligasyon ng ang Estado na imbestigahan, parusahan ang pumapatay dahil kapag pinaslang mo ang mga nagkakalat ng impormasyon sa malayang merkadong ideya, yan po ay krimen ng pagpatay at dagok sa demokrasya. So yun po kabibig ang mga good news ni Senador, ni Attorney Harry Roque. Grabe, no? Kung mabubuwag ang ICC, makakauwi sa Tatay Digong. Yun lang po, keep praying kabibig kasi naririnig na tayo ng Diyos. Naririnig na tayo ng ating Panginoon na sana makauwi na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. And I'm sure maraming OFW yung uuwi din. Ay, hindi natin alam. What? It's a big celebration, kabibig. It's a big celebration. Tatay Digong, hawak kamay lang dyan. Keep praying and have a strong faith na someday makakalabas ka sa ICC. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.